Mainit ang panahon, summer na, napipil na natin yan mga kapulutan. Ako pawis na kanina pa. Pero dahil summer, ganito ang mga lutuing pang summer. Baka. Kung ano na namang iimbetuhin ko, abangan natin. Oh! Medyo hilap-hilap kasi. Isang oras mga kapulutan sa ating kumpare. Ito ang aking kumpare. Si Pre Sure Cooker. Bukol natin. Alam ko lang. Start na tayo sa ating invento mga kapulutan. Normal na gisa-gisa lang. Filipino style gisa-gisa. Yung ating baka. Ay, wala yan. Yan. Gigisa-gisain lang natin yan saglit. Lalagyan ko na ng kanyang pinaglagaan. Kahit konti lang. Siguro mga ganito lang kadami. Yan. Toyo. Oyster sauce. Sugar. Pakuluin lang natin itong mga kapulutan hanggang sa umunti yung sabaw. Okay na ito mga kapulutan. Actually, luto na yan. Pero magdadagdag lang ako ng tokwa. Na piniritong tokwa. Mas maganda kasi yung tokwa na susok sa sauce. Kapulutan, luto na yung ating braised beef with tofu. Okay na yan. Alam nyo na yung kasunod niyan. Kapulutan, eto na yung ating nilutong braised beef with tofu. Isang imbento na naman galing sa, syempre, mapag-imbentong tao na walang alam kundi imbento lang. Sa mahigit 1,000 ba? 1,000. Bisaya. Sa mahigit 1,000 ba naman na recipe na ang naluto natin dito sa channel na ito. Talagang lahat siguro na lang nang gagawin natin sa mga susunod pang buwan. Puro na lang imbento. Kasi ang alam ko halos natikman ko na lahat or naluto ko na lahat ng mga pagkaing Pilipino. Naalala mo ba meron nito sa Chowking? Naalala nyo ba mga kapulutan na meron ganito sa Chowking? Ano sa akin, inimbento ko, nilagyan ko ng tupo. Nandito nga pala ako mga kapulutan sa taas ng sa loob ng bahay kasi sa labas, grabe. Kung sa Ilocano pa nagpudot, grabe ang init. Isak ng sabaw. Sabaw. Sasa. Gusto ko lang magpasalamat ulit kay Ma'am KS. Maraming salamat sa mga ibinigay nyo. Si Ma'am naman hindi talaga nagpapabanggit ng pangalan. Maliban sa iPhone na binigay niya, madami pa siyang naibigay din sa atin na sponsor. At may paparating pa tayong mga box galing ng Hawaii. At siyempre, thank you na din kay Sir. Thank you din kay Sir ODP. Pinadala naman niya ng box si Matet galing namang Maryland, USA. Baka si Kaborbor ng kasunod.
Bibigyan din ng box. Baka may mga taga-Japan dyan. Nandiyan sila sa likod, sa pulutan. Si Ate, si Opak, Kaburbor, Matet, nag-EML. Buti ako kagabi. Anong oras tayo natapos kagabi? Alas 12? Ay, 12, alas 3. alas 3 O mag-alas 4 na ng umaga, no? Hanggang sa hindi talaga kami tumigil hanggang di ako maging mitik. Kasi pag hindi mo i-grind yan, migo ake, aabutan ka na naman ng ano, tag dito, nung season. Pag hindi ka na mitik, babalik ka sa mababa. Kasi pagka nag-mitik ka, okay lang pagbalik sa season, pag end ng season, epic ka lang, di ba? Mabilis na. Kaya ako nag-grind mga kapulutan kasi kinukuha ako sa MPL. Yung sa mga gustong kapulutan niya, gustong sumubok ng aking bilis ng kamay, hindi po kayo mananalo. Sinasabi ko sa inyo. Ako na yata pinakamagaling dito. Hindi ka nagagaling pa sa akin kasi nga 6 yung daliri ko. Daming pumipindot. Si Opak nga 5 lang. Pero mitik na rin yan. Wow. Para siyang adobo. Ang pagluto ng adobo. Pero huwag mo lang lalagyan ng suka. Kasi yung napaka-rich na flavor ng toyo tsaka yung oyster sauce, yan yung magpapalasa doon. Tapos siyempre, yung sabaw ng mismong baka. Isa mo pang, ang pinaka-importante kasi sa pag-break, halimbawa nalaga nyo na yung baka, no? Ilalaga nyo pa siya uli pagka malambot na sa paggisa. Lalagyan nyo pa ng konting tubig kasama na yung mga sangkap na toyo at saka oyster sauce para manuot sa kaloob-looban yung lasa ng toyo at saka oyster sauce o kung ano man. Ito. Wala itong betchin, walang magic sarap, wala. Anything na pampalasa, wala po yan. Kasi yung oyster sauce, may umami flavor na yun. Hindi mo na kailangan ng pampalasa pa. Madaldal ako pero hindi na ako kumain. Ang totoo kasi yan. Ang tanghalian ko talaga, alas 4 ng hapon. Hirap ako kumain sa umaga. Hindi ako sanay. Hindi sanay yung yung tiyan ko. Gusto ko sa umaga, tubig tsaka kape. Pagkakain ako ganitong oras, parang naninibago yung katawan ko. Kasi sa mga hindi nakakalam, nag-o-omad po ako mga kapulutan. Parang OMAD practitioner ba? Yan ang ginagawa ko. One big chunk. Wala na akong kanin kasi kukunti lang talaga ako magkanin. Yan yung tinatawag na kahit hindi ka na mag-betchin. Tupo. Ang tupo kasi napaka-bland ng flavor niya, no?
Kaya kanina, kung napansin nyo sa pagluluto ko, nung kumukulo na yung toyo at oyster sauce, nilagyan ko agad ng tofu para sip-sipin ng tofu yung lasa ng salsa. Para magkaroon siya ng lasa. Kasi pagka tofu lang, napaka-bland niya. Wala siyang lasa. Mabait. Isang malaking kagat. Para kay Ma'am Kes ng Hawaii. O paano ba i-pronounce yung Hawaii? Parang Hawaii? Ganun. I don't know. At siyempre sa mga kaibigan natin sa Hawaii, Ernesto and Maria Bacatay Geb, yung may-ari ng Geb's Cafe. Ang napakaling restaurant, maraming branches sa Hawaii at siyempre sa USA din, sa mainland, sa US talaga. Yun lang mga kapulutan. Pawis na ako kahit nandito na ako sa loob ng bahay. Maraming salamat.